Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Naligtas si Bongbong. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Okay mga kabayan, ito ang buena manong balita natin ngayong araw. Kaugnay pa rin sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos kagabi dyan po sa ginawang prayer rally ng INC sa Luneta Grandstand. Naging emosyonal si Senator Amy Marcos sa ikalawang araw ng Iglesia ni Cristo INC Rally for Transparency and a Better Democracy sa Maynila, kung saan ipinahayag niya ang matinding pag-alala para sa kapatid niyang si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagkatapos isiniwalat ang umano'y pagkalulong ng Pangulong Marcos sa pagdodroga o paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa harap ng mga dumalo, kapansin-pansin ang pagiging emosyonal ng senadora habang hinihimok ang Pangulo na umuwi, magpahinga at unahin ang kanyang kalusugan sa gitna ng umiinit na isyong politika. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka, kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Grabe, ito yung kanyang banat mamahinga. Alang sa iyong kalusugan, kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo, magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Yan po ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pakicomment po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon kaugnay sa balitang ito. Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na humaharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang crisis of confidence. Ito ay dahil sa umano'y hindi maayos na paghawak ng administrasyon sa investigasyon ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala itong katotohanan dahil mismo ang Panguluan niya ang nagbulgar ng katiwalian sa flood control projects. Hindi po tayo naniniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noon pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Okay mga kabayan, narito po muli ang ating latest update kaugnay sa nangyayaring mainit na isyu sa ating politika ngayon. Baligtad na talaga ang mundo. Ito ang reaksyon ni former COA Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos humabog ang mga revelasyon ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y pagkakalulong sa droga ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang maiksi pero matalim na komento na tila pinatutungkulan ang nangyaring pagsuko sa presidenteng kilalang galit sa mga adik, binira ni Guanzon ang pagpapakulong na adik. O binira ni Guanzon ang nagpakulong na adik. Ang ironic lang kasi yung galit sa adik nakakulong at yung adik pa ang nagpakulong. So nga naman, no? Dagdag pa niya, baligtad na talaga ang mundo. Sa bagay, yung sa nakawan, sa mga flood control, yung testigo mismo ang ipakukulong. Tama. Mukhang may puntos dito itong si Rowena Guanzon, mga kabayan. Kabayan, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Pakicomment po ang inyong mga reaksyon at opinion. Dumipensa naman si Press Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro sa aligasyon ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ito ng droga. Ayon kay Attorney Castro, isang desperate move ang ginawa ng presidential sister. Nagsalita si Senator Amy kagabi sa rally ng isang religious group kung saan sinabi nitong bata pa man ay lulong na si PBBM sa droga at
mas lalo pa itong nalulong ng mapangasawa si First Lady Liza Araneta Marcos. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita? Ito pa mga kababayan, ito pa ang dagdag na naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Sabi niya dito, marijuana sa almusal, cocaine sa pananghalian at hapunan. Grabe. Ito Sa kanyang matinding revelasyon sa INC rally sa Luneta, mas lalo pang lumobo ang eskandalo sa First Family matapos maglabas ng mabibigat na revelasyon si Senator Amy Marcos tungkol umano sa araw-araw na pag-inom at paggamit ng bawal na gamot sa loob mismo ng palasyo. Totoo ba to? Ibinahagi ng senadora na sa pagbangon pa lamang umano sa umaga ay may impormasyon na siyang natatanggap tungkol sa paggamit ng marijuana. Talaga? Hanggang sa may magsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lamang sa umaga kasabay ng almusal, marijuana pala. Diyos ko po naman. Iginiit din ng senadora na kaya raw siya hindi sumama sa loob ng 3 taon ng panunungkulan ay dahil umano sa lantaran at buong araw na paggamit ng cocaine at pag-iinom sa loob ng palasyo. Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon. Ito ang sabi ni Senator Amy, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Maghapon sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine kasama ang asawa at barkada. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Ito ang talagang sinabi ni Senator Amy Marcos. Kabayan, naniniwala ka ba sa mga aligasyon nitong si Senator Amy Marcos para sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Paki-comment niyo po ang inyong mga reaksyon at opinyon. Nagkakaisang tinuligsa ng mga leader ng political parties sa Kamara ang mga paratang ng dating kongresista si Saldico laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Hinamon nila ang dating mambabatas na patunayan ang kanyang mga aligasyon. Kahapon, nagpulong ang mga leader ng political parties sa Kamara para pag-usapan ang mga aligasyon. Nang nagbitiw na ako, Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson na si Zaldico. Isinangkot ni Ko ang magpinsang Marcos o manoy 100 billion pesos na halaga ng insertions sa 2025 budget. Tumanggap din umano ng dalawa ng 56 billion pesos na halaga ng kickbacks sa infrastructure projects na isiningit. Siguro kahit kayo, magsabi tayo ng totoo, naniniwala kayo sa sinasabi niyan. Unang-una, 25 billion ang dineliver niya. Alam niyo ba gaano karami yun? That is 25,000, 1 million bundles. Hindi magkakasya yun sa maletang kinunan niya na mukhang kakabili lang nila sa SM. Ito ay isang haka-haka lamang. So, kung gusto niyang patunayan yan,
kailangan umuwi siya kasi maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. Ito po yung sinasabi namin sa Lakas na kung pag-uusapan po natin itong issue ng corruption na ito, dapat po base po yan sa verified na facts at base po yan sa mga ebidensya. Huwag po natin gawing plataforma ito na drama na kumbaga parang soap opera. Nasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Okay, ito pa mga kababayan ha, ito pa ang isa sa mainit na issue kung saan ay ipagpatuloy natin ang pagbubunyag nitong si Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na ating Pangulong si PBBM. Sabi niya dito, mga anak ni Amy inalokan ng droga ni Sandro at Lisa. Totoo ba? Ito ang isa sa mga revelasyon ni Senator Amy Marcos sa harap ng libu-libong dumalo sa Iglesia ni Cristo Anti-Corruption Rally sa Maynila, kung saan niya ibinulgar na maging ang kanyang sariling mga anak ay inalok umano ng droga ng First Lady Lisa Araneta Marcos at ni Representative Sandro Marcos. Ayon sa senadora, hindi na niya kaya ang bigat na mga nalalaman niya tungkol sa droga sa loob mismo ng First Family. Mula sa umano'y pagkakakulo o pagkalulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hanggang sa pag-aalok umano ng iligal na droga sa kanyang mga anak. Grabe diretsahang sinabi ni Amy, halo-halo na ang aking nararamdaman pero alam ko ito ang dulo at hanggang ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik dahil nalaman ko pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Talaga? At ang pinakamabigat niya, kinasusuklaman ko pa ang pag-aalok ng mag-inang si Sandro ng droga sa aking mga anak at iba pang kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Wala pang formal na tugon mula kay Sandro at Lisa ang naging sinabi nitong si Senator Amy Marcos. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya. Kabayan, naniniwala ka ba dito sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa First Family, kung saan ay mismong si Lisa Araneta Marcos ang asawa ni PBBM at ang anak nila na si Sandro Marcos ang di umano, ayon kay Senator Amy, ang di umano ay nag-aalok ng ipinagbabawal na gamot dito mismo sa mga anak ni Senator Amy. Paki-comment niyo po kabayan kung ano ang inyong reaksyon at opinyon sa balitang ito.